tatlong senador. Hindi, dalawang senador, isang congresswoman. Pero naging senadora si Leila de Lima ho. Pansin, ito yung kanilang mga binitawan po para sa Senado ha. Asan ba yun? Unahin natin si de Lima. Si Congresswoman de Lima, mga bossing, sabi ni RG MS Mark Padilla naman. Charot. Uy, kay Joel Villanueva na lang. Mahilig yun. No? Si Malupiton, ang pangalan nun, Joel din. Joel. No? Mahilig din dumila yon. Pero sa ano naman niya, Kengkoy naman siya. Si Joel Villanueva naman, mahilig din dumila. No? Sa seryosong bagay. Gumanong pa eh. Ngayon, mga bossing, eto. Ang tanong ni De Lima, ano ba ang Senado ngayon? Korte pa ba? Or kulto na? Mukhang kulto na ng Duterte. Yan ho ang maisasagot ko dyan, mga kababayan. No? Imbis na ho kasi sundin yung konstitusyon, ang nanaig na lang po yung pamilya Duterte, mga bossing. Di ba? Ang nananaig na lang po pamilya ng mga Duterte. Yung konstitusyon po, baliwala na yata sa mga senador eh. Bakit po? Shall forthwith. Kabaliktaran po ang ginagawa nila, kabaliktaran po ang gusto nila. Kahit sabihin pa na sandamakmak na Pilipino o sa taong bayan, ang gusto ay ituloy na galangin yung konstitusyon. Sila po wala kayong magagawa. Kami ang senador, no? Hindi namin kayo pakikinggan. Galangin nyo na lang kami. Sir, sabi nung konstitusyon, agad-agad daw. No? Wala kayong magagawa. Kami ang senador. Kami ang nasa poder. Di ba? Sabi ni Kuya Jun, Boss Mark, baka maraming itinatago mga senador na yan. Kaya nagpapatuta na lang sila. Baka magkaturoan nga no? Eto, tingnan nyo, si ganito, ganyan. Siyempre, pagkatanong ho sa impeachment, hindi na ho dun pwede yung ginagawa nila doon sa Kongreso na paikot-ikot po. Isang tanong, isang sagot doon sa impeachment court. Di po ba? Sino, kanino, nanggaling, ganito, ganyan. Sino ang binigyan pa? Si Bato, ganito. Naku po, nadamay na sila na mga nakinabang din sa confidential fund. Naku, baka yun nga, no? Baka. Diba, Cheche Boreche at kabayan ko, kapatid ko. Senado, korte o kulto? Tingin ko kulto ng Duterte na yung Senado. No? Pero hindi po lahat. May 5 nanindigan na dapat po sundin ang konstitusyon. Basahin mo natin. Harap-harapan na tayong niloloko. No? Sila, yung mga senator judges daw po. Sila ang nagtanong, sila rin ang sumagot. Walang due process, walang hiya. Yan na lang po talaga. Miski naman po hindi De Lima ang nagsalita niyan eh. Mamamayang Pilipino, taong bayan ang sinasabi. Hindi na nahiya. Itong Senado na to. No? Nakakahiya po. Nakakahiya. No? Yung mga naunang mga Senado, yung mga naunang mga naging Senate President, kagaya ni Tito Soto, wala po yung mga naging issue na bias na hindi po sinunod ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon po, mga kababayan, ito, 19th Congress, sinuway ang konstitusyon ng Pilipinas. Sabi dito, binatikos ni mamamayang liberal party list representative-elect Leila de Lima ang pagbabalik ng Senado bilang impeachment court sa Kamara de Representante. Ano ito? Korte o kulto? Masakit na masabihan ng ganyan, ha? No? Kasi yung tipo bang ang dali-dali ng intindihin ng nakasulat doon, shall forthwith, agad-agad pumunta sa paglilitis, sila po parang may mga takip na yung mga tenga, may takip na yung mga mata. No? Na hindi na nakikita yung konstitusyon. Na hindi, wala namang konstitusyon, kami ang masusunod dito. Kung gusto namin i-delay namin. No? Yung mga tactics namin, yung mga remand na yan, kahit wala na nakasulat sa konstitusyon, gagawin namin.
Kasi kami yung nasa poder dito. Wala kayong magagawa, Pilipinas. Yung mga law school, San Beda na pinag-aralan ni Inday Sara Duterte, umaalma. Ituloy ang impeachment. Gawin agad-agad. Biruin nyo ha, imbis na ipagmalaki, may isang vice-presidente nag-aral dito sa amin. Sila pa mismo ang nagsasabi, kailangan ituloy yan, agad-agad. Laban kay Sara Duterte yon. Yung pinag-graduate ni Chis Escudero, UP, kailangan agad-agad. Yung mga professor, mga dean, mga law expert, mga law school, kailangan agad-agad. Pero mukhang sila Chis Escudero, kasama ng mga Senado, na ano na yata. Kumbaga, na biktima na yata ng kulto na kahit po ang dali-daling unawain kung ano ang ibig sabihin noon pong shall forthwith, hindi po nila ipinaparinig sa taong bayan. Wala lang. Bahala kayo dyan. No? Basta pag nagsalita kami, iba ang ibig sabihin ng forthwith. Hindi agad-agad. Tinanong nga na reporter si Chis Escudero, ano po ba? Nakasulat po doon, shall forthwith. Sinisi si Martin Romualdez, ibinaling sa iba, Hindi mismong sinagot yung tanong, Miski nung nagsasalita ako, si Senadora Risa Ontiveros, mga kababayan, ano po ginawa? Tumalikod. Di ba? Tumalikod. Ipinapaliwanag lang po yung shall forthwith. Kasi nga, napakadaling intindihin. No? At mukhang si Chis Escudero ho, mga bossing, hindi niya pwedeng sundin yon. Bakit? Kailangan niya kasi yung boto ng Duterte Black para manatili po. Para po manatili, mga kababayan, bilang Senate President. Di po ba? No. Bahala ka, Chis. Hindi ka namin boboto. Kapag ka hindi mo pinaboran ang pag-delay o pag-dismiss ng impeachment, ilan po yung Duterte Black? Pwede na nga po natin masabi, 18 di ba? 18 sila. Ngayon, ano ang sabi ni Tito Soto sa kanila, mga bossing? Ano ang sabi ni Tito Soto? Tito Soto sa senators, aral-aral muna bago magputakan daw kayo. I suggest that the present crop of senator, sakit, especially the newer ones, naku, Binoy, Binoy, read our record and debates in the 11th Congress when the first impeachment was well discussed by Miriam and other. Naku po, yari na kayo. Aral-aral muna. Di ba? Dahil etong mga ito, mga kababayan, yung mga kanilang mga pinagsasasabiho, mga bossing, malayo po sa konstitusyon. Di ba? Malayo po sa konstitusyon, mga kababayan. Hindi po sinusunod yung konstitusyon. Sabi ko nga ho sa inyo talaga pong nakakahiya itong 19th Congress. Tingnan nyo ho, yung mga nakaraang mga senador, Miriam Defensor Santiago, yung mga kagaya, yung mga Ramon Mitra, etc. Halos lahat po mga kahit nasabihin mong oposisyon o administrasyon may panlaban. Ngayon yung mga senador natin, mga bossing, parang pang lang po parang, yung kagaya nung action star. Di ba? Kagaya nung mga action star, anak ng tinapay, Robin Padilla. Di ba, mga bossing? Wala namang ginagawa, wala namang nangyayari sa Senado, dagdag pasweldo ho, no? Tapos kapalan pa ng muka na ipamumukha na sunugin niyo ako, amoy Duterte ako. Paano na ang mamamayang Pilipino? Di po ba? Pero kapag pinakinggan po kung sakali yung isinusulong ng Kongreso na i-inhibit lahat yan, no? Yung 18, kasi nga, eto nakikita na yung pagkabayas nila.
naku po, mag-iiyakan yung mga DDS diyan, mga bossing. Lalo na kapag ka nahuli na si Roque. Oh, yung ano, yung idol ng mga DDS. Iiyakan na ho yung mga yan, mga kababayan. Huwag kayo mag-alala, bakit? Kung sakali naman na lumusot itong impeachment na ito, mga bossing, eh, hindi pa naman tapos daw ang Kongreso kasi kakasuhan daw nila ng plunder si Sara Duterte. Kung sakali. Pero buhay pa din ho yan, mga kababayan. Buhay na buhay pa din po yung impeachment, mga bossing. Ano po? So ngayon, ito ang pinakamasaklap, pinakamasakit. Biruin mo, Joel Villanueva ka na, tapos hindi pa din sa iyo tataya si Senator Ping Lacson. No? Sabi niya dito ni Senator Ping Lacson, ito pang exclamation point Between Senator Joel Villanueva and Robin Padilla, wala nang isip-isip. Mas boboto pa ako no? Mas ilalagay ko pa yung pera ko kay Manny Pacquiao kaysa sa dalawang ito No, di ba? Kasi mga kababayan, totoo. Ako, mga bossing, dati sabi ko, Manny Pacquiao, idol ko lang to sa sa boxing. No, pero dahil nga sige, idol ako nung panahon nung unang-unang naging senador siya, dahil idol ko nga ito sa boxing, subukan ko sa Senado. Sarangani, hindi naman ako pwedeng bumoto doon, di ba? Sa Senado. Nanalo ho. Madami yung mga pagkakataon na masasabi natin, aba, mahusay pala to, si Pacquiao. May ibubuga pala ito sa Senado. Di ba mga kababayan? Sabi pa natin, tignan mo yung ibang mga senador dyan, tutulog-tulog. Ito, nagsasalita si Pacquiao. Mas maayos pa yung pag-iisip. Yung maihambing ka kay Pacquiao, at mas pipiliin si Pacquiao kaysa kay Villanueva na boy dila, bastos pala sa Senado, nabuko ng mamamayang Pilipino. Ni Robin Padilla naman po, wala naman pong laman ang baon ng ulo No, kung ano-ano mga pinagsasabi, kung ano-ano yung mga pinapasa, may nalalaman pang anti-dynasty law, anti-dynasty bill, gustong maipasa. Nung narinig lang si Sara Duterte na may tatlong Duterte na papasok sa Senado okay na daw po siya. So siya mismo pinaglalaban-laban. 'Di ba? Pinaglalaban-laban yung kanyang mga sinasabi. Babasahan ka ng libro na English. Hindi naman pala alam na hindi naman yun yung pinag-uusapan. Etong mga bossing, dagdag na lang. No? Sa pasweldo ng bayan. Magkano po ang sinusweldo niyan? 300,000 piso mahigit po, mga kababayan. Kung susumahin natin, madadamay tuloy yung ibang mga senador. Di ba? Yung ibang mga senador, matitino kung susumahin natin, sabihin na natin 350 times 24, no? 350,000 times 24, nako, 8.4 million ang matitipid ng Pilipinas sa sweldo kada buwan kung bubuwagin yung Senado. Di ba? Kung wala na po tayong nakikitang saysay at wala na po tayong nakikitang gamit at pambabayas na lang po ang ginagawa niyan, hindi po malayong isigaw ng sambayan ng Pilipino. Patigilin na natin tong mga senador na ito. Total, wala namang naitutulong. 8.4 million piso ang natitipid. Kaya lang madadama yung ibang mga senador na ang pakay at layunin sa ating bayan ay umunlad at pagpantay na pagtingin sa taong bayan. Di po ba? Sakit nun Joel, yung kay Binoy, mga bossing. Yan, yung kay Binoy versus Pacquiao, intendido naman ho talaga yan, na mas may utak si Pacquiao ho, no? Pero yung kay Villanueva, tas Pacquiao, aray ko. Anyway, mga boss, chipa mo sir, ako'y magpapaalam na ho. Maraming salamat sa sumusuporta dito sa ating channel. At yung mga manonood po ng replay, huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung like button at
yung subscribe button. Ano po? Muli, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.